Sa aton nga event this week, no, kapasalamat na si Ginoo sang last night, no, madamo ang came forward, nag-surrender sa ilang kabuhi. We do not know kay way magta sing examination kung ano ang ilang ginhimo, no, diri sa altar. But the Lord knows. And during this week also, may visitor kita, ang preacher para sa youth camp alin sa Iloilo. Assistant pastor siya sa Faith Baptist Church. May balo ka mo, may Faith Baptist dito sa Batuan o kung sila ina ng lugar, kadinglian ng lugar na sa Uton. Kaya ang pastor dira, brother-in-law na, kambal niya nga i-affiliate niya ang simbahan diri. Kaya mo na ang Faith Baptist Church, simbahan na dito. And ato si Pastor Joseph, kaya na-ordain naman natin, Pastor Joseph Tabuina, Paligtindog, no? Sana ang youngest sa nga bata ni Pastor Tabuina nga nakabisita man sa aton day, but long time ago. And he is actually a registered nurse. Kag may training man siya sa dialysis and everything. Kag may opening siya nga mag-work dito sa London. Buligan siya, ma-set up dito. Dawgin pabayaan niya na, asang license niya, dawgin wala niya na sapak. Kaya ang delight niya, ang kaliwilihan niya, ang kalipan niya, ara sa ministry. Ara sa pagwalin pulong si Ginoo, kag pagtudlo, muna, no? Ang iyang balatyagon. Kaya pasalamat si Ginoo, no? Kaya may ginahikot man Ginoo para sa iya. Kaya kamo mga nurse da, ni busilingon biyaan niyo man yung nurse, kay sundon niyo sa. But what I'm saying is, isa sa aton, may ara nga pagpanghikot ang Dios. Ato karon pagpamalandong diri sa 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1 verses 9 and verse number 10. Basahon nato ini sa dungan, no, ang duha ka bersikulo sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 and 10. Ready? Start. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Ginoo, salamat gid nga tion. Hindi namon ma-explicar ang tanan nga gahom sa likod sa imong pagkabanhaw. Hindi namon tanan makita kag ma-experiensyahan sa mong kabuhi ang gahom sini. Pangapasalamat kami Ginoo kay bahin kami kag umalambit kami sining dako nga blessing nga ginbili nimo sining kalibutan ang imong pagkabanhaw. Kay madamo gali nga mga butang ang may ang katuyuan sini sa among kabuhi. Kung lamang amon may baluan, mangin bag-ugid ang among kabuhi sa imong tubangan. Pagkamay Ginoo, pagpamalandong sini nga mapulong nimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong pagpamalandong dira lamang makita sa verse number 10. Our Savior Jesus Christ, who hath abolished death. Ang aton maluluwas ng si Jesus, dula niya ang kamatayon. Tin siyang may mapatay paghihapon. Ako gani, gusto kong patayin ako para mapag kong Ginoo sa langit. But nga may kamatayon gihapon, kagindula sang Diyos ang kamatayon. You see dito sa Garden of Eden, ang Diyos, gintugan niya ang tao sa iyang likeness, sa iyang image. Apang yadtong likeness and image nga ginhatag sa kaadang iba, nadula to. Nawasak. Kumbaga nadula sa ilang kabuhi tungod sa ilang pag-surrender sang right kag rule nila nga maghari sa gintugas sang Dios sa kay Satanas. Sa nagtuman sila sa tentasyon ni Satanas. Inso siling sang Ginoo, siling niya, aring warning. Tanan nga bunga sang kahoy diri inyo makaon except sang bunga sang kahoy dira sa tunga sang garden
Ang kahoy nga ang bunga niya, ang puno nga ang bunga niya ginatawag fruit of the knowledge of good and evil. Ang bunga niya sina ginatawag nakon nga bunga sang ihibalo, mabalaan nyo, ang malain kag maayo. So, karon ginlalis nila ang Dios, ginkaon nila pagkatapos nga na-deceive si Eve, kag pagkatapos nga nag-surrender si Adan sa kay Eve kag nagtuman sa deception nga naayara man sa kay Eve. And so siling sa Diyos, the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Sa adlaw nga magkaon kamo sina, mapatay kamo sing totoo. Surely die. Tuod gid mapatay kamo. So kung wala gali sila nagkaon, kung tani wala sing kamatayon. Pero ang Diyos nag-program na sa ikasipan. He knew exactly nga si Adang si iba magkakaon, magalalis sa sugo niya. Kag nabaluan man niya, kung hindi sila magkaon, hindi sila magkaon, kung hindi sila magtuman sa yawa, nabaluan man sa Diyos gyapon ang iya nga himuon sa palaboton. But since sila naglalis sa Diyos, nagkaon sang bunga sang kahoy nga ginadilian sang Diyos, duha ka kamatayon ang naeksperiensyahan sang tao, duha ka kamatayon ang insubli naton, insubli nimo, halin sa kay Adan kag iba sang ilang pagkasala. Ang unang kamatayon nga tawag nga spiritual death. Sa duang adlaw, nabulag sila sa Dios. God no longer walk in the garden with man. Sa duwa na nagalakat, nagaistorya, nag-communicate ang Dios direktamente sa kay Adan sa kay iba. Pero kaya nagkaon sila, nagpalayo ang Dios. Na-separate ang Dios sa ila. Ang tingog na lamang sang Dios ang ilang batian. Sangin pamangkot sang Diyos dito sa kaitasan, Adam, where art thou? Diyan ikaw, Adan. Gali dito sila, nagapulo panago, nagasaylo-saylo sa mga dagko ng mga puno, nga nakawagkos ang mga dahon sang higira, naging tampi-tampi nila, kay nahuya sila, nga duha, sa isa-isa. Nga wala dapat siyang kahuya, sa tabangan sang banag sa asawa, tinga may kahuya. Wala na isang dapat siyang kahuya to be naked, but because they sin against God, ang Diyos nagbutang sang guilt sa ila tagipusoon. And so, to make the story short, ang kamatayon ni Ginisus, nagbayad sang sala sang tanan nga mga tao sining kalibutan. So si Ginisus, nakita niya ang katawhan nga nasiparar na sa Diyos. Gintulok niya one day, I'm going to come down and die on that cross and pay for all the sins of the world. Amoy na, ang ginplano, ginpurpose sang Diyos, sila yung sa salatan diri, siya according to His own purpose and grace. Can you imagine, gintuyo na sang Diyos, wala pa ikaw matao, wala pa ko matao, nga paagi siya bugay, luwason kita. Ting kaluwasan ta, ang promise ng Diyos, hindi may star sa kalibutan nga ini, bayaan ta ni. Hindi kita may star sa New Jerusalem, hindi ni ato lugar. Hindi may star sa bago nga duta, hindi ni ato lugar. To live in heaven with God. Una ang di matungkad nga katuyuan sang Dios bisan sa mga manugtunda, bisan sa mga Old Testament prophets, they were searching diligently. Nga ang tao ginbisitahan sang Dios kag manginmatay sa cross. Kay luyag sang Dios i-restore ang fellowship, ang kamatayon nga ginagom sang tao, ibalik sang Dios ang kabuhi para sa tao. So karon, paagis pagtuo of the gospel, pagsalig sa maing balita, anong maing balita? Ginbasa naton maing balita gina sa aton nga invocation, nga ang maing balita ang si Ginisus namatay para sa imong mga sala, ginlubong para sa imong sala, nabanhaw para sa imong sala, suno sa kasulatan. Hindi suno sa kay Pedro, hindi suno sa kay Matthew, hindi suno sa kay John. Never si Matthew, Mark, Luke, and John naghambal nga si Jesus Christ namatay para sa imong sala. Gin-record lamang nila ang natabo kay Ginisus. Only the Apostle Paul nag-declare sa kamatuoran nga si Ginisus nga ginsikway sa mga katawan niya, ang kamatayon niya, grasya, bugay naton. Kag suno ina sa kasulatan, meaning hindi na ta magsalig sa hambal sang tao. Hindi na magpamati sa pag-twist ng tao sa kalawasan. Base lamang sa kasulatan. Na sila niya maluwas kamo if you keep this in memory. So hindi lamang spiritual death, kundi may harap pag ikadua ang physical death, ang ikaduwang kamatayon. Ang ikaduwang kamatayon,
Amo ni ang ginahadlukan sang tanan nga tao. Hadlok ang taong patay. Amo ni ang ginatingwaan sang tao nga hindi siya magkadto dira. Unless kinituyo na sang Dios kuwaon siya. But ang physical death nga ini, ang pagkabanahon ni Jesus was so powerful, demonstrate niya ang kadalagan batok sa physical nga kamatayon sa lulubngan. Naibalon ninyo sa Jesus sang Miyerkules antes mag-alas 6 sa hapon, gintaltal ang lawas sa krus, kagin putos sa mga lampin, ginpahamutan, ginlubong dito sa lulubngan, ng isa sang manggaranon nga gintigib dito sa bukid, sa higad, sa sagwa, sa Jerusalem, kag ginapanigiyahan ni Joseph Arimathea, ginlubong dito ang lawas niya. Paglubong dito sa lawas niya, gintakpan sang mga kasoldadusan, sang dako nga bato, bisan anom ka mga kusganan nga mga tao, hindi magkapaligid sini. Ginlubong dito, ugantako dito ang nga lawas. Apang pagaligad sang tatlo kagabi, tatlo kaadlaw, o kung pagaligad sang 72 hours, nga dito ang Ginoo sa alibotod sining kalibutan. Kay siling sa balang kasulatan, abi nila si Jesus at sulubngan. No, lawas sa lamang dito. Ang yakalag, nagadto sa impyerno, nagantos para sa imo kag akon mga sala. Kay hindi lamang ang lawas niya kag dugo niya gipailig niya sa cross. Hindi lamang ang lawas niya nagantos sa cross. Ang kalag niya mismo went to hell, but God did not allow him to see corruption in hell. Kag dito siya nagpresentar sang full kag final nga halad para sa tanan nga mga tao. Nagdugang ang torment sa tagipusoon kapag unaw na sang mga tao sang unang panahon sa daan katipan. Wala nila gintuhan ang mga types and symbol yadto nga nanungod sining matuod nga halad sa kaluwasan sang tao. Di karon si Jesus pagaligad sang 72 hours dito sa salubngan, nagkayab sa palangit. Ginhapit lamang niya dito. Kaginbilin dito, ginpiod niya ang mga napkin kag mga panapton nga giputo sa lawas niya. Napiod. Nakita sa mga ay napiod. Hindi ka nga inatuan niya, kung gadali kita, dahil talang lumpat nga daw mga hilunos man o nga aton nga bahay, aton mga tululugan. No, ginpiod niya. Nga nagambal siya nga mahipid ang Ginoo sa pag-establisar sa tanan ng hilikoton niya para sa mga linuwas niya. Sa si Jesus, nabanaw siya, ganun niya, gintapna niya ang physical na kamatayon. Abolish niya. Sunod ginbasa natin diri. He abolished death. Nabatian nyo na ginahambal na kon, ginpatay ni Kristo ang kamatayon. Gindula niya ang kamatayon para sa tao. Ang spiritual na separation, ang pagpahamulag sang Diyos sa tao. Ginsugpo na sang Diyos. Dito sa cross sa Kalbaryo, agora bisan sino nga magtuo sa iya, kompleto, kaya hasta ang pagkabanhaw niya, ginatanyag niya sa mga katauhan. So, bisan matuod nga ang physical nga kamatayon, nagkatabo gihapon sa aton tunga, pero ang kamatayon karon, why na sang final say? Why sa sang final ihambal nga, amo na ni, this is it. You die and gone forever. No, hindi na naamo. Amo na ang ginatingwaan nga solusyonan sa tanan nga reliyon sining kalibutan. Ang Sikh religion, ang Buddhism, ang Hinduism, ang Islam, ang mga tribal religion sa India, ang mga Eastern mysticism diri sa sa Asia. Luyag ni Sulbaron kung ano ang kamatayon. Kung ano ang dapat gatuan sang tao pagkatapos ang kamatayon. Dira gininbento nila ang natawag naton nga reincarnation. Nga ang tao maga-suklob sa liwat sang lawas. Lain naman nga lawas. Basta buhi lang gihapon siya. Nga malayo sa ginasiling sang pulong sang Dios. You see, ang may final word sa kamatayon sang tao, amo si Jesus. Nibala si Jesus, naghambal sa nabanhaw siya. Sila niya, I am the life and the resurrection. He that believeth in me, though he will be dead, yet shall he live. Mabuhi ang tao. Mabuhi. Now, listen to me. Ang buhion sang Dios ang tanan nga tao. Hindi lang kaya mga tumuloo. Naisipikan ako na over and over again nga ang banhawon sang Dios hindi lang kaya ang tumuloo. Tanan nga tao mabanhaw. Nga
Kay tungod si Kristo na banhaw. See? Ang tanan nga tao, bisan si Cain, bisan si Abiram, si Dathan, ang mga tao nga nagkalamatay sa wilderness, ang mga tao nga magkalamatay sa mga Gentile nations. Pila na yan kabilyon nga mga tao ang nagkalamatay. Subong masubra 8 kabilyon nga mga tao sa kalibutan. And all of these 8 billion plus people will face death someday. But they will live again. Mabuhi kaya po ng tao, bisa mapatay siya. Sabi ko, Pastor, kung ang tao wala nagtuo kay Kristo, hindi sa banaw. Hindi, mabanaw siya. Iginhambal ni Jesus sa Matthew chapter 5, marvel not at this, for the hour is coming. The day that are in the graves shall hear His voice. First, they that have done good evil unto the resurrection of life. Second, they that have done good unto the resurrection of life. And then they that have done evil unto the resurrection of damnation. So may pagkabanhaw sa tanan nga tao. So wala sang tao nga magabato sa inyong kalibutan. Tatay mo, paryente mo, kung tumuluo man sila sa Ginoo, hindi, mabanhaw manggihapon sila. Pero ang Diyos mag-decide, kay siya may final say. Kung sa impyerno siya, o kung sa kabuhi, nga walay katapusan. Why isang physical nga kamatayon, nga mag-hold sa kabuhi isang tao. Bangon si Ginisos, nabanhaw. Amo nang promise niya. Nga sila niya, subong kita nga mga tumuluo, kita, ginprimisahan sang Diyos, sang eternal life, kabuhi, nga walay katapusan, in heaven, sa langit, sa puloy-an sang Diyos, in the abode of God, on the third heaven. Being absent from this body, but present with God in heaven when you die. Now, si Bildad, nga abyan ni Job nga nagbisita sa iya sang grabe nga pagmasakit niya, gintubuan siya sang katol, sang ninignig sa lawas niya. You know, si Bildad naghambal sila sa kay Job sila niya. Mag-aabot sila niya ang King of Terror sa imong kabuhi. Ang tawag niya ang kamatayon, King of Terror. Kaya materrorize ang tao kung nagatubang siya, panumdum siya sa kamatayon. Ang kamatayon, abi, amo ni ang pinaka-powerful weapon ni Satanas. That's why, mo man ang katapusan, nga kaaway, nga lupigon sang Diyos. Didn't the Bible say that the last enemy that shall be destroyed is death? Unta to na sang Diyos, gubo na sang Diyos ang kamatayon. Sa subong ni, ginaalaw niya, ginatugot niya ang tao ang mapatay sa kalibutan. Pero hindi ka mahadlok, banhawon ka sang Diyos. Nagtuo ka sa iya, una ka banhawon. Kung wala ka nagtuo sa iya, ulihi ka nga banhawon. Kung una ka banhawon, blessed are you. Kung ulihi ka banhawon, cursed are you because you will be cast into the lake of fire. Si Jesus Christ, ginpatay siya. Notice niya sa versikulo, that Jesus Christ died, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality. Sa kamatayon ni Ginisos, sa krus ng Kalbaryo, paglubong sa iya sa lulubngan, sa nabanhaw siya, nagdala siya sang immortality. Nagdala sa natawag naton nga immortality sa tanan nga mga mortal. Kita, tanan nga mga tao, mga mortal kita. Ginatawag kita sa mga spirits, evil spirits, mga mortal. Pero wala kabalo ang mga espiritu, kag mga sinakpan isang yawa, nga nangin immortal ang tao kung siya tuo kag Ginisos. Imagine, immortal ikaw? Amo nang gindala sang Diyos, immortality. Meaning, hindi ka na mortal, hindi ka na hold sang kamatayon. Kung nagtuo ka kay Ginisos, ang manluwas, you will never die. And you are no longer afraid of death because you are an immortal in the sight of God. Immortal, meaning kabuhi, ng walay tapusan. Amo nang dala sang Ginoo, life, eternal life, linya, eternal life and immortality. Ang bisan sino man subong palangadaan, buhay pa ikaw, ang bisan tuo, bisan sino man nga magtuo kay Ginisos, he that believeth on the Son shall not, he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. But he that believeth on the Son hath eternal life.
Subuma ang kun mo na, ang kabuhi nga walay tapusan. You are now a possessor of the eternal life. Why? Because you are a possessor of the possessor of that eternal life, which is Jesus Christ. Sige na, dumagamay ang atong pagtulo sa atong kagalingon. Nga bisan mismo manugtunda, hindi magdeber, magsulod, mag-intra sa aton, nga pangabuhi sining kalibutan. Nahadlok mismo ang mga espiritu sining kalibutan. Because the day is going to come that you and I, ako kay ikaw, you are going to judge the spirits. You are going to judge angels. Kaya hindi sila yung malambit sina, nga bugay isang Diyos. I know they will not die, pero kita gitagaan sang Diyos sang immortality. Meaning, masanag nga palabuton. A bright future beyond death. Munang mensahe sa kanta, we can face tomorrow. Because He lives, I can face tomorrow. Bangon na banhaw siya, bangon na kabuhi siya, matubang ko akon nga palabuton. Matubang ko akon nga buwas. Whatever that buwas is, whenever that buwas will happen to you, kung saan o man na, ano man ang matabusay mo, do not be afraid. Because you will face your tomorrow with hope, with a blessed hope, and with bright future beyond the grave. Kasi Jesus, imo gintuuhan sa imong kabuhi. We are alive in Christ, and we are current possessors of eternal life. Di ba ba ni Jesus? Sino niya sa John 14:19? Because I live, ye shall live also. Bangon ako na buhi, kamo mabuhi man. Wala sang tao galing mapabilin sa kamatayon. Kaya ang Ginoo nagdala sang eternal life kag immortality sa tanan nga nagtuo sa iya. Amo ning maayong balita. Ang balita ginbasa naton kagina sa 1 Corinthians 15. Sila niya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. So amo ning maayong balita. Kung aton basahon kapamalandungan, nagasiling diri sa chapter 15 verse 1. Dogang pa sini mga kuturan sila niya ginadeklarar na kung sa inyo ang maayong balita nga ginwali na kung sa inyo nga inyo man nabaton kag diin inyo ginatindugan ini. Natindugan ang ano ang nabato nila nga maayo nga balita. Mayang balita bala nga ginwali ni sang 12 apostles? Hindi. Nagwali bala sige Apostol Pablo nanungod sa ginharian sa duta? Wala. Ang ginwali niya ang maayong balita nga ilang nabaton kag sila niya by which also ye are saved. Past. Nga bahagyo tungod sini naluwas kamo. Okay? Ang kaluwasan tapos na. Na-experiencehan ta na. Hindi kay maluwas pa. Nga mo nang ina-offer sa ang relihiyon subong nga panahon. Pamatian ni mo ang tanang nga relihiyon sa ton palibot-libot. Nag-offer sila sa kaluwasan sa palabuton pa. Nga kung magmatutom ka, maluwas ka. Nga kung magsimba ka, maluwas ka. Nga kung magpadayon ka, maluwas ka. Lain nga balita ang ilang nabaton kag inabantala. Nga hamba sa balang kasulatan diri. Amo ni ang maayong balita nga ginwali na kon sa inyo. Unless wala pulos ang inyong pagtuo. Nga wala pulos kay tungod nga butangan nimo sang dugang ang imo nabatian nga gintuuhan. Mangin useless na siya. Kung ang bugay sang Diyos na baton mo, dugangan mo, mangin useless siya. Kay siling Apostol Pablo, if it is of grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace, and work is no more work. If it is of work, no more of grace. Dugangan mo gani, meaning you believed in vain. Wala pulos. Ba't sila niya mo ning mga balita sa verse number 3. Again, dala na kon sa inyo, gin-deliver na kon sa inyo. Kangay bala, gin-deliver na, deliver sa imo, yung mga package, nabaton mo, ginbuksan mo, nagayapa-yapa, kasadya, bisan pa nga nakita, mananing raan ang order nimo. Pero, gin-deliver personal sa aton kabuhi. Ang maayong balita nga ini, nga sila niya, amo ni ay, nga si Kristo namatay, He died for our sins according to the Scriptures. Let us not take this for granted. Nga si Jesus namatay para sa aton mga sala. Kung namatay siya para sa imong masala, may sala ka pa. Kung ginbayaran niya ang imo tanan nga sala, di may sala ka pa sa bangas ng Diyos? Wala na. Siyang imo din
These are the sins we commit, but not sins we possess. Mga sala lamang ini nahimo naton tungod ka kita yari sa makasasala nga lawas. But as far as God is concerned, ang transaksyon nga ini ginhimo sang Dios tungod kay Kristo Jesus, wala ka na sala. You are just perfect as the Lord Jesus Christ in heaven. Di sa kalibutan, may pito ka, pamuyayaw ka, panampa ka, panampuyong ka, panipa ka, pakamalaot ka, imo na niya sala sa baba, imo na niya sala sa buhat. But ang Diyos nakita niya, you are a perfect person in heaven. Kaya nga, He died for our sins. Namatay siya, nagbayad sa ato mga sala. Ang relihiyon, budlan nyo niya na, complicate niya na, para nga mapangartahan ka. Para nga bayaran mo ini, bayaran mo ito, para nga mabuhinan sa lamo. O do ano nga pagpatalang sa tao. But He died for our sins according to the Scriptures. Nilamay na. Si Kristo, ang kamatayan niya sa cross, He even died for the false prophets. Ginsakop niya gani ang mga false prophets. Ginsakop niya gani ang mga magkasasala. Ginsakop niya ang tanan. Ginsakop niya bisan ang sala ng mga pagtudlo sang tao, ng mga lunudlo nga ini, nasakop niya. Kaya ang Diyos hindi dalok. Nga limitado lamang ang ofira niya sa kalawasan niya. He died for all, but especially for those who believe. Now, munang una nga may balita. Di ba mo na na-appreciate? Nga sala mo, gin panginmatya ng Jesus, gin bayaran niya na. Kung may utang ka to, may utang ka dito, may utang ka dito. Anong term pala nila na? Nga pala utang ikaw, mayroon ng term sa English. But anyway, guilty ka, no? May utang ka sa'yo, mo na yung bayaran niyo. May isa ko kamigo, nung hindi kong patigan niya, ang amigo ko, classmate ko sa Bible School dito sa Millbrook, Alabama. Namamangkot ko to sa ulihin, nakita ko ang best friend ako nga missionary man sa Mexico. Di na siya muni, di na si Brother Stan, di na si Brother Paul, mga kaupdanan ko na sa Basit Bowlan. Mga kasing edad ko man na sila. Wala na. They died. Si Pastor ang hambal sa akin, sila niya, si Brother Muni-Muni. Nagkita na yung dito sa Victory. Mga 25 years ago, nakahulam sa akon sang $30. Kita niya ko, ginbayaran niya ko. 35 years ago. Dumduman niya pang-iutang. May isang mga kita kautod, may project kita. May balas ang kwartaan niya nga ginhatag na akong dito para sa building. Mga 50,000. But he only left this old world. Patay na siya sa COVID. Ginbalahan ba yung asawa niya? Niya may balance dira nga mga 50,000. Hatag na kay Pastor Bayo na antes na patay. What a testimony that is. Ginhatag na sa akon. Ginaplikar na ito sa buraton sa Ginoo. You see, ang aton sala, hindi na pagsukton sa Diyos. May salag ta sa una. May mga salag ta sa ini. Ang Diyos nakita yun na tanan. Ay mo siya katao, hindi makalimot sa imong sala. Himo niya na nga kapital niya, agod put down ikaw, pagkamalauton ikaw. And then he was buried. But you see, sang ginlubong siya, hindi lamang siya ginlubong sa loob nga ni Joseph of Arimathea. Ginlubong siya, kasang tayong ginlubong siya, nanaog siya sa libutod sang kalibutan sa impyerno. The gates of hell open up. Kagiya dito, he preached unto the spirits in prisons. Kaya hindi siya gusto nga antusan sang tao. Hindi siya gusto nga ang kalag sang tao mag-anto sa impyerno. Kaya natilawan na ni Ginisos dito. Munang blessing nga matag niya siya mo karoon adlaw. But on the third day, he rose again. Nabanhaw siya. Sino nagbanhaw sa iya? Ang Espiritu sang Diyos, the Spirit of life that raised Jesus Christ up from the grave, is the same Spirit that dwelleth in you. Muna matahag na hambal ni Puso Pablo, ang Espiritu nga nagbanhaw kag Ginisos. Even though si Ginisos nang hambal, I have power to lay my life down and I have power to raise it up. Yes, because of the Spirit of God. Kag Espiritu sang Dios nga nagbanhaw sa iya, amo man ang Espiritu sang Dios nga ginabutang niya sa tag sa katagipusoon sang tao. Oh, what a blessing that is. That's why nag-promise siya,
you will not die because I live. And then, pamatud-an, nakita siya ni Cephas, amo na si Peter, ang 12 apostles, way labot si Judas Iscariot. Nakita man siya sa above 500 brethren. Tida ano nga mga witness na? Ang Bible ganun, naghahamba lamang da, nga ang witness, duha lang o tatlo ka mga witness, sufficient na ago the word may be established. But here are 500 witnesses. Amo na ang hindi mo mabatian, hindi mo makita sa tanan ng reliyon sining kalibutan. Tanan ng reliyon sining kalibutan, may manluluwa sila nga napatay apang waay na banhaw. Amo nang may balita. Wala si iban ng reliyon, leaders ng reliyon sining kalibutan, na nagpredict sang iya kamatayon kag sang iya pagkabanhaw. No one. Wala sa bisay isa sino nga relihiyoso nga tao nagpundar sang Zoroastrian, sa mga Hinduism, Buddhism, Sikh religion, tanan nga mga reliyon nga ini, nga nagpundar sini nga mga tao. Wala sila nakapredict sa ilang kamatayon kag pagkabanhaw. Only the founder of Christianity, the Lord Jesus Christ. Ginadumtan siya sa mga Hudiyo sa bang. Si Jesus, believe it or not, He came into His own, but His own people received Him not. Even until now, He is rejected among His own people. Who is Jesus Christ? Pamaguton mo ang rabbi. Oh, he's a Jew who founded Christianity, but he's gone. You do not want to believe him. Ikaw matindog dito, kung magwali-wali, parte sa mga bailita ngayon, itsapuera ka nila. Subulon ka nila, pahalinon ka nila. They do not want to hear this gospel. That's why they will be deceived. Nga ang false Christ, ang false nga Kristo, magpakita, magpatunga, amon ang iyatuhan. And He will deceive many. Sa pagkabanhaw ni Jesus, you know, the resurrection of Jesus Christ, first time in history, nga may nabanhaw gikan sa kamatayon, and He never died again. Nabanhaw, kag dili nang patay liwan. Ang history ni Jesus, amo na ang sentro sang history sang tao sining kalibutan. That's why ang cross ni Jesus, muna ang sentro, muna His story. Dira mo ibase ang mga history sa death, burial, kag resurrection ni Jesus Christ. Before sina, before Christ. Kita mo mga tao, bisan po ang mga unbelievers, gahambal sa before Christ, nga ginakilala nila si Kristo. Kung hambal na nangod sang year, nga naglikan. And then, pagkatapos nga siya na lubong na banhaw, that becomes Year of the Lord, AD, Anno Domini. Meaning, as tanana sa katapusan, maguba kalibutan, Year of the Lord. Siya ang nabatunga sang maragtas sang istorya sang tao halin sa una ag sa palabuton. Kag siya ang solusyon sang tao sa kabuhi niya. You gin-abolish niya, He abolished the law and the veil. Gin-abolish niya, gindula niya ang kamatayon, kay bangod gindula niya ang kasuguan nga magahukom sa tao. Kay siya na ang nag-ako sang paghukom para sa mga tao naglalis ng kasuguan. Kag ang veil, ang thick nga curtain nga nag-separate sang holiest of all kag sang holy place. May veil na tinagisi na sang sang si Jesus, my God, why hast thou forsaken me? Dito galayon kag na pangilat kag nagisi, kag gingisi sang Dios, naglinog kag nabanhaw ang mga nagbangon ang mga minatay after His resurrection. But what I am saying is ginabolish niya. Busilingon sa doanay limitado lamang ang pag-approach ng tao sa langit. Karon, ginabolish na niya ang nagasiparar nga ina. And He abolished also the enmity between Jews and Gentiles. Suno sa Ephesians 2:15. Sa pagkabanhaw ni Jesus, by His cross and by His resurrection, ginabolish niya ang enmity, ang kaawayon sa tunga sa mga Jews kag Gentiles. That's why gintawag kita
Kaya hindi kita aton mga Hudiyo. We're outside of the Commonwealth of Israel. We are outside of the promises given by God to Israel. Sa sagwa kita, wala tayo labot sa promises ng Diyos para sa ila. Wala tayo labot sa mga manggad, ginhatag sa Diyos sa ila. Kaya nga, ano kita mga tao? Mga without hope, without God in this world. Hindi lamang we are dogs. Mga ido kita ng mga mahigko sa tubangan sa Diyos. Pero yung papalapit kita ni Giniso sa iya. So, ginkuha na sang Diyos. Ang diferensya sa tubangan. Sa doon na yung wala pa si Ginisus na matay. Kanabanhaw? Daw mga aroon kita nga ginapalagyuhan sa mga Hudiyo. Hindi sila magpungko sa pungkuan mo. Ila na i-disinfect ang pungkuan sa hintel. Hindi sila magkaon upod sa imo. Kaya nga ginhimo ni Pedro, nagakaon siya upod sa mga hintel. Pagkita niya may mga Hudiyo halin sa Jerusalem, nag-withdraw sa kagalingon niya. Si Barnabas, nag-upod man sa niya. Kaya hindi sila gusto makita nga nag-fellowship sa mga Gentiles. That's why ang bugay sang Diyos, ang kalawasan sang Diyos is free for all and it is going to, equalize all. Alalangay kita tanan nga mga ilinuwas ang Diyos. Tibuli man ka, bilaan man ka, ate man ka, o kung ano man ang tribo nimo, you are the same in the sight of God. Ginigugma sang Diyos. Maluwas lamang kita on the same process by the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Ang katapusan, His righteousness will never be abolished. Muna nang balidiri sa Isaiah 51 verse 6. Lift up your eyes to the heavens, and look upon the earth beneath. For the heavens shall vanish like smoke, and the earth shall wax old like a garment. And they that dwell therein shall die in like manner. But what's ang sugpo niya? But my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished. Ginhatag sang Diyos ang iyang kalawasan sa aton. Ginhatag sang Diyos ang iyang pagkamatarong sa aton. Nobody can abolish that righteousness ginhatag sang Diyos. Kung ikaw nagtuo kag Ginisos, ikaw magkasala, ako magkasala, pero sa nagpasilong kita sa pagtuo kag Ginisos, ginhatagan kita sang Diyos ang iyang pagkamatarong. Matarong ka na sa tubangan sang Diyos. Makasasala ka sa tubangan sa imo bana, asawa, ikaw bakataan, sa imo nga neighbor, makasala ka. Tao ba na sila makasala mo? But God, no, you are no longer a sinner. Kaya ginabulis ang Diyos imong sala. Ginabulis ang Diyos imong kamatayon, silot sa imong sala. Kagitagaan ikaw sa pagkamatarong, kang pagkamatarong will never be abolished. You will remain true, righteous, and just before God until you see Jesus Christ at His coming. Ginoo, salamat gid sang dakong paghigugman nimo sa amon. Hindi na matungkad Ginoo ang imong ginhimo para sa amon. Salamat sa imong makatilingan lang nga bugay, kag kabuhi, kag immortality, kag paambit sa amon Ginoo. Kabayan kami sandig, kag magsalig, kag maggamit sining mga pagpagamayo, nga mag-alagad sa imo, nga maminatud-on, kag matutong. Ito gyan namin itanan sa ngalan ni Jesus. Amen.